Vice Mayor Dodot Jaworski, susunod na nga bang mayor ng Pasig after Vico Soto? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, April 9. Pero bago yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na din para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po mga kaparokya. And I also acknowledge to all my viewers na OFW, I really appreciate you po. And I would also like to thank Miss Heidi Gutierrez for giving me 7 Canadian dollars. Thank you so much po at sobra ko po yung na-appreciate. So, yun po mga kaparokya, kilala naman po natin na hindi basta-basta nag-i-endorso si Mayor Vico Soto ng politician, lalo na sa national, kahit pa kamag-anak ito. Pero after him nga ba as Pasig Mayor ay posible bang mag-endorso ito? At posible nga bang i-endorso nito si Vice Mayor Dodot? Well, hindi pa natin alam ang sagot dyan mga kaparokya, and we will know the answer after his term in 2028. Pero bakit nga ba si Vice Dodot ang Vice Mayor ni Mayor Vico Soto? So ayon sa kanyang Facebook post, bakit si Dodot Jaworski ang Vice Mayor ko? May prinsipyo, ayaw niyang dumaan sa kamay niya ang kahit anong budget. May malasakit at talino, siya ang nakapag-isip ng Pag-asa Scholarship Program natin para makapagtapos ang mga kapuspalad pero gustong mag-aral. Masipag, professional magtrabaho, totoong may ambag at hindi pala absent. So yan ang dahilan kung bakit si Vice Dodot ang kanyang pinili bilang Vice Mayor. Dahil tulad niya ay serbisyong matuwid din ang gusto nitong tunguin. Napaka-importante ang papel ni Vice Dodot sa pamumuno ni Mayor Vico Soto dahil mabilis na i-implement ang city ordinance at budget ng lungsod. Makikita din natin palagi si Vice na kasama ni na Vico Soto at Roman Romulo sa pag-ikot nito sa bawat barangay na pinupunta nila or Oplan Kaayusan. Actually, wala pang eleksyon, umiikot na talaga ang grupo ng matataas na opisyales ng Pasig and the only city officials sa bansa na araw-araw umiikot upang malaman ang hinaing o problema ng kanyang nasasakupang lungsod. At tama ang sinabi ni Mayor Vico, malaking tulong ang Pag-asa Scholarship Program ni Vice Dodot dahil alam naman natin na hindi lahat ng estudyante ay makakakuha ng scholar, lalo na kung grade ang pag-uusapan. Mas marami pa din yung average or below average ang grades pero gustong makapagtapos, which is one of the good ideas ng pangalawang mataas sa lungsod ng Pasig. Yun pa lang ay panalo na ang mga Pasigueño dahil malaking tulong para sa mga estudyanteng Pasigueño ang ginawa ni Vice Mayor Dodot Jaworski. One of the things that I really like the most kay Mayor Vico Soto, hindi niya inaako yung nagawa ng iba. Nagbibigay po siya ng kredito. Anyways, sa pag-post ni Mayor Vico Soto na to ay senyales na din ba ito na after him ay si Vice Dodot ang susunod o ang i-endorso nito as Mayor in 2028 local election? Actually, mahirap pasagutin yan mga kaparokya sa ngayon pero para sa akin, hindi malabo na tulungan siya ni Mayor Vico Soto dahil gusto nito iwan ang Pasig ng nasa magandang kalagayan at itutuloy ang maganda nitong sinimulan. For me, the mere fact na ikaw ang kinuwang partner or vice mayor nito ay ikaw din ang gusto niyang humalili or magpatuloy ng kanyang sinimulan sa Pasig. If ever na si Vice Dodot nga ba ang i-endorso nito, syempre dapat pangalagaan nito ang tiwalang binigay sa kanya ni Mayor Vico Soto. And of course, the people of Pasig will definitely keep an eye on the successors of Mayor Vico Soto. Dahil for sure, kung sino ang i-endorso nito ay siya ang mananalo. Ang dapat lang gawin ng papalit kay Mayor Vico Soto ay panatilihin maayos ang sinimulan ni Mayor Vico Soto or higitan pa. Dahil kapag hindi maganda ang naging resulta ng pumalit kay Mayor Vico Soto, malamang sa malamang hindi ito magtatagal. Samantala, walang kaarte-arte si Mayor Vico Soto nang bigyan siya ng fries ng isang bata na agad nitong sinubo pagkabigay sa kanya.
So makikita kay Sheena Aguila TikTok account ang isang tagpo kung saan makikita na binigyan ng bata si Mayor Vico Sotto ng fries at agad namang sinubo ng butihing mayor. Talagang walang ka-ere-ere, walang ka-arte-arte at napakasimple ng anak ni Bossing at ni Miss Connie. Baka yung ibang politician dyan ay hindi kunin or itapon yung ibinigay ng bata. Pero siya, walang kaabog-abog na sinubo ang fries. Ito ang maganda sa Pasig or mga Pasigueño dahil kilalang kilala at mahal na mahal siya ng mga tao kahit ng mga bata. Parang mulat na sila na may Vico Sotto na nag-e-exist sa kanila. Doon pa lang ay great achievement na yon para kay Mayor Vico. Tanungin mo yung mga bata sa ibang lugar, sa ibang syudad, kung kilala nila ang namumuno sa kanila. Malamang marami hindi kilala kung sino ang mayor, ang gobernador, or kung sino ang namumuno sa kanilang syudad. Pero sa Pasig, kilalang kilala si Mayor Vico Sotto kahit ng mga bata. Grabe naman po kasi ang mga privilege na binibigay ni Mayor Vico Sotto lalo na sa mga estudyanteng Pasigueño. 1,500 per student, panalo na agad mga kaparokya. Plus kompleto pa ang mga gamit sa eskwelahan. So yan, makikita nyo po yung mga gamit na binibigay ng Pasig government. Sino ang makakaisip ng ganyan kundi si Mayor Vico Sotto lang. Tsaka paano mo naman di masasabing walang ka-ere-ere at napakasimple dahil tignan mo naman ang suot. Akala mo estudyante lang. Papasok sa office, akala mo mag-aaral lang. Talagang kuha niya ang kiliti ng mga Pasigueño at even ng mga masa dito sa ating bansa. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.